Let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. O my Father, King of kings and Lord of lords, we praise and magnify your holy name, O Lord. And we thank you for the strength that you have given us today as we gather to study your words. Hallelujah, glory to you, Lord. We pray, Lord, that you empty yourself out upon us and flood each and everyone's heart and soul with the holiness of your presence, Lord, that we may be able to understand and see the mystery of the greatness of your love as we navigate this life that you have given us. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Welcome everyone to our seminar. Please, I'm inviting everyone to open your Bible to the Gospel of John, chapter 3, verse 16. Lahat naman ay memoryado na talaga itong Gospel na ito, di ba? You don't even need to read, you just concentrate. Okay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, at binigay niya ang kanyang nag-iisang anak, na sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, pagkos ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo, ang Ebanghelyo ng Diyos. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. At marapat lamang hayahayag natin ito sa mundo, ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Let us tell the world of His love. Napakabuti ng Diyos. Sa Diyos tayo ng kalakasan upang pagkaisa sa araw na ito. Kung titingnan natin ang sitwasyon sa labas, it's not really inspiring, right? But God is great. At ang pag-usapan natin na pag-ibig ng Diyos ay siyang dahilan kung bakit tayo bumabalik-balik dito sa Pilipinas. First time ko po dito sa LSS. Kaya I was worried before. I was really worried what to do, what to say. But when Father Jerome prayed for me, he told me to speak to speak according to my experience. So let me start, brothers and sisters, by telling you the nature of God's love. The nature of God's love is holy because God is holy. It is unconditional and it is eternal. Amen. Dahil banal ng Diyos, banal ang kanyang pag-ibig. Unconditional. Nasusulat ko ito that is written according to the letter of Paul to the Romans. Thus, God has demonstrated His love
This is the greatest demonstration of love through Jesus Christ who died on the cross. Even before we change. Itong sinasabi sa Romans, in the darkness of our sins, brothers and sisters, in the darkness of our rebellions and shame, God the Father chose to sacrifice His Son for our redemption. Hindi siya nagpakamatay nung nagbago na tayo, di ba? Niyakap na tayo sa ating karumihan. Ito ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig na hindi natin kayang arugin. It is very mysterious indeed. Even brothers and sisters, tinawag niya tayong mga anak niya. Sa kabila ng ating mga karumihan, sa kabila ng ating mga katigasan ng puso, tinawag niya tayong mga anak. Hindi ba ganun kadakila ang kanyang pag-ibig? Pero nasusulat din mga kapatid na ang sabi ng Panginoon, ang sino man hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So ang kabuuan ng Diyos ay pag-ibig. Ang kanyang mga sulyap ay pag-ibig. Ang kanyang boses ay pag-ibig. Ang kanyang mga salita, dala ay pag-ibig. Amen po ba? How do God express His love for us? It is expressed in the forgiveness of our sins. Maraming expression ang Panginoon. Just the creation of us. Nasusulat, we were created. We were fearfully and wonderfully created in His likeness. Di ba nakakatabak ng puso? Yung pinakaingat-ingatan tayo ng Diyos na likhain sa sinapupunan ng ating magulang. It's an expression, a great expression of His love. Naranasan ko ito, mga kapatid. The expression is also through forgiveness of our sins. Amen po ba? 30 years ago, I just started going to the fellowship. Pero, dahil self-righteous ako, every time na naibili ko ang ministration ko, umiinom ako ng gamot. Justifying it to myself, sasabihin ko, isang araw lang, 3 araw pala, hindi ito kasalanan. Dahil regla lang yan. So, naging habit ko yun. And the last time that I did it, nag-spotting lang, hindi tumuloy yung pag-ministrate. And then, napansin ko, I was swelling, namagaan yung kako, and some of my limbs were swollen. At natakot ako kasi yung mga anak ko, they were just 5 and 4 years old. Sabi ko, kawawa yung mga anak ko kasi pag nagkaroon ka ng internal miscarriage, internal bleeding, deadly yan kasi it's poisonous. So natakot ako para sa mga anak ko. That was 11:30 in the night. And I contemplated and prayed to the Lord. I asked for forgiveness. I was really pouring out my heart. 2 weeks na akong nag-spotting lang. I was pouring out my heart and crying out to the Lord for forgiveness. Can you imagine, brothers and sisters, lumuluwak ang dugo? Just seconds after I prayed, lumuluwak siya. And
Dalawang kumot was soaked in the blood. I was cleansed. Namangha ako sa nangyari. Namangha ako sa pinatawad niya ako ng walang kondisyon. Napakabuti niya. Napakabuti rin Diyos. Sabi ko sa kanya, kung gusto mong ihayag ko ang iyong kabutihan sa buong mundo, pangunahan mo lang ako. Kaya nung ako ay in-invite na mag-training, hindi ako nag-inarte kasi sa akin ang galing yun eh. Gusto kong ihayag ang kabutihan ng Diyos. Ganon ka-unconditional ang kanyang pag-ibig. Sorry sa inyo ha. Kasi ganyan ako, emotional ako pag nag-testify ako. Another expression of His love is healing and deliverance. The third one, it cleanses and purifies and transforms. The fourth one, it fills and satisfies. It is expressed through the provision of our needs. It is also expressed in the restoration of our identity as children of God. And it is expressed through our salvation. Amen. So itong forgiveness of sins, I already testified. Healing and deliverance. I will give another testimony. In 2014, I had a part-time. She is an Israeli Jew. The lady was an Israeli Jew. Before I came to her, she had an accident of falling 3 times. So, through the MRI, it was seen that the bones that connected to her spine, 3 bones that connected to her spine was broken, and the rest are also shattered. So every time na pumapasok ako sa kanya, sinasabi niya, I feel miserable, I feel terrible, the pain is horrible. Araw-araw pagbukas ng pinto, yun ang natatanggap kong balita sa kanya. Araw-araw, walang mintis yan. And then, in 2004, that was 2014, and I was asked to do the binding prayer in the anniversary of El Shaddai. And the following day, I went to work. That was Sunday. The same thing, magkaharap kami sa lamisa. Ganun ang sinasabi niya, I feel so miserable. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba alam na sinasabi mo ay mabigat sa balikat ko yan? But I don't mean it, sabi niya ganyan. I told her, you can have all the pain medication here in Montreal because you have money. You can get all the specialists because you have money. Is your money helping you? Is your money helping you? Sabi niya, no. I dare you try my Jesus. At ang pagkakasabi ko po, nag-speaking in tongues ako. And a tune started to come out through my throat. So I was humming a tune. And if you want to know this, it is singing in the spirit. So grinab ko siya. And then my hand started massaging the back down to the waistline. For 15 minutes hanggang sa natapos yung tune na lumalabas sa lalamunan ko. And then sabi ng Holy Spirit, you have to prostrate on the floor. Kaya ganun ginawa ko.
I bow down to the floor, face on the floor really. Sabi pa nung matanda, oh, yung mga pamangking ko, they are Orthodox but they never do the things that you are doing. Sa madaling sabi, kinabukasan ulit pagpasok ko, wala na siyang miserable. Nothing. And niyaya niya ako na pumunta sa salon. Yung salon na yun, paakyat ng 7 steps. Nakaakyat kami, nakababa, nang walang complaint. So sabi nung pauwi na kami, sabi ko sa kanya, I think you are healed. Sabi niya, maybe. Pagdating sa bahay, nanalamin siya. Maganda naman, ang tingin ko sa kanya, maganda na siya kasi kinulayan ang buhok, kinulayan ang kilay. Nagpatanggal ang mga buhok sa mukha. Pero ang sabi niya, I look like a witch. Sabi niya sa salamin. Nung nagsalamin siya, sabi ko, I don't understand anymore. We just came from the saloon. I want to really to tell the story, And then I told her, you have to thank Jesus. Because He is the one who healed you. Pinipilit ko siya. Sabi niya sa akin, no need you just pray to your God and I will pray to my God. Kasi alam mo naman ng mga Hudyo. So, pinipilit ko siya. Ayaw niya i-acknowledge ang Panginoon. Pinabayaan ko muna. Then, the following day, we went to the IJA kasi may mga barka-barkada cross, yung matandang yun. At one of her friends asked me to buy a food from the kosher bakery. So we brought it. And then nagmamadali siyang umuwi, sinusumbatan niya ako. Why would you give attention to my friend? I am higher than them. I am more educated than them. I am top of the world. Top of the world daw siya. Sabi ko, gusto mo umuwi mag-isa? I'm not interested to work for you anymore. Ayaw niya naman. So madaling sabi, umuwi kaming dalawa, nagsumbong sa manugang. Itang manugang, pinag-sorry sa akin yung matanda. Nag-sorry naman siya. And then nung akma ko siyang yayakapin, siyempre nag-sorry nga naman siya. May sumabog sa dibdib ko. Sumisigaw ako. Sabi ko, the love of Jesus is flooding my heart. It's overflowing. Come, take it. Take it. Niyakap ko yung matanda, Sigaw ako ng sigaw. Sabi ko, the love of Jesus is overflowing. It's free. It's free. Yakap-yakap ko siya. Pinapat ko yung dibdib ko. Matagal akong sumisigaw because of the force that was there. Kung i-describe ko sa inyo, it's like a river. Rumaragas ang ilog. Ganon ang naramdaman ko. Sigaw ako ng sigaw. Iyak ako ng iyak, sigaw ako ng sigaw. Ang sabi niya, Noni, if the neighbors will hear us, they will think we are killing each other. So, natapos yung eksena na yun, paghirapan na naman ako sa floor kasi gano'n ang sinasabi ng Holy Spirit. Pero dyan ako sa katawan ko yung power ng encounter na yun. Kinabukasan pagbasok ko, yung mukha niya pagkaamo-amo, binala ko siya sa salamin, sabi ko, come, look at the mirror. See that your eyes are smiling. You don't even need to smile because it is already smiling. Ito ang sinasabi ko, the love of God cleanses, it purifies the soul, and it transforms. The love of God goes deeper to the depth of our soul na hindi natin kayang unawain yan. It does not just transform inwardly, but outwardly.
Marami akong matanda na pinapanalangin, pero dito sa Israeli Jew na to, binigay ng Panginoon yung encounter na grabing encounter. Imagine mo yung pagalingin yung bones niya na broken, di ba? Bones. Ako mismo hindi ako makapaniwala. Sabi nga ni Brother Joseph, uy, may gift of healing ka, meron pa. Wala akong, yung Panginoon ang nagpagaling sa kanya, wala akong katitingman, wala asin. Ito yung mga karanasan ko sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Na kahit man dumaranas ako ng malaking pagsubok sa buhay ko sa ngayon, itong pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy na sa aking buong pagkatao. Darkness can never get out of my being. This love that the Lord allowed me to experience. Nag-umpisa ito, mga kapatid, noong 2007. Somebody asked me to pray over. Hindi ko alam, siyempre mag-pray over, kararating ko lang dito. Sabi ko, ano ba ang nalalaman ko sa ganyan? Nakikita ko lang yan sa TV, yung mga lihan na yan. Pero, ito kinakausap ko yung sarili ko, sabi ko, nakakahiya naman sa Diyos na hindi ako makipagdasal. So sabi ko, okay, magdasal tayo. Nagdasal kami ng Lord's Prayer. Not even realizing that I was giving the Lord how will you say it? Binigyan ko siya ng parangal ng mga time na yun. Kasi, yung bang, yun ang pinaka-the best na gagawin natin, obedience. Kasi ang obedience ay pagpaparangal sa Kanya at pagpapakita ng pag-ibig natin towards Him. And then, 2 weeks after, I was hearing a voice. Tinuruan niya ako magdasal. I am the Almighty and ever-living God. It comes to my ears 24 hours a day for 5 days. And the force was swelling in my heart. Umaapaw yung power na yun sa puso ko. Ganon kabuti ang Diyos. Alam niya kung taos sa puso mo ang pagsunod mo sa Kanya. At ipaparanas niya ang Kanyang pagka-Diyos sa iyong pagkatao. Amen. We don't even need to speak more. Kasi dala natin yung pag-ibig niya eh. Ganon po ang mga karanasan ko sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. So, it cleanses, it purifies, and it transforms. Naranasan ko yan, nakita ko yan doon sa matanda ko Diyo na aking part-time. Pero, she was denying the Lord. She doesn't want to acknowledge Him. Kaya, the day after, sabi ng Holy Spirit, your job is finished. You will leave her soon. Kaya iniwanan ko siya Iniwanan ko siya kasi yun ang sabi ng Holy Spirit eh. Question niya pa yun, sabi niya, anong klaseng pagka-Diyos yan si Jesus mo? Kung iiwanan mo ako, kinukonsensya. Eh wala, hindi niya ako mano. Kasi kailangan kong sumunod. So another expression of His love is provision of our needs. Noong pong 2017, third time na bali magme-medical yung aking mga anak na aking ini-sponsoran. So, kinakabahan na naman ako, baka sumablay na naman. I was paying 48,000. At yung treatment doon sa tatay nilang may problema sa lungs. At nalulungkot ako dahil
Walang natitira sa sinisweldo ko. Naglalakad-lakad ako dyan sa coordinates na $2 lang ang laman ng wallet. Can you imagine that? Ganon ka, ano? Ganon ang nervous ko pag sinabing mo magme-medical na naman. So sabi ko sa Panginoon, that was July 2017. Sabi ko, Lord, pwede bang ipa-birthday mo na lang sa akin ang visa ng mga bata papunta dito? That was July and my birthday is October. Walang nangyari. Hindi niya ako in-answer. And then the following year, I got my PR. And then, they were told na to submit their passport to the embassy. Ano? So, sabi ko rito na yung papunta na. Confirm na yan. Siyempre na papunta na sila dito. So, I asked my employer to give me a 10 days leave to pick them up from the Philippines. Yung kinuha kong ticket ay lugtog-lugtog para makamura. We left the Philippines on the 29th of September and arrived in Vancouver. It was Philippines, Thailand, Vancouver. So pumila kami sa immigration sa Vancouver dahil tatatakan yung nila. Nung tinatakan ng officer ang papel ng anak ko, tumayo rin ako sa side niya, tinignan ko rin. And then nakita ko yung date. It was my birthday, October 3. I was not really aware na birthday ko nga pala yun dahil sa sobra ng pagod. Namanga ako. Sabi ko, birthday ko pala. Hindi visa ang binigay ng Diyos, kundi ang kanilang permanent residency. Minsan nagdadasal tayo, pero ibibigay ng Panginoon ang sagot sa dasal natin according to His will. And He will give more than our expectation. Manghang-mangha ako na maupo ako kasi nanginig yung tuhod ko. Sabi ko, mahal ako ng Diyos. Sabi ko, ganyan. Kasi to be able to receive on a particular day, it's something, right? Mararamdaman mo special ka sa Panginoon. Kasi sa birthday ko mismo, nung nakalimutan ko na yung birthday kasi sobrang pagod. Kaya, tinitreasure ko yung mga karanasan ko sa Panginoon na gano'n. Kung pwede lang, isigaw ko ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Isisigaw ko yan. Walang kaliliman na pwedeng umagaw sa akin ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. So, His love is expressed through the provision of our needs. Ang isa pang expression ng kanyang pag-ibig, it fills and satisfies. Tayong mga anak ng mga nilikha dahil sa kasalanan, the fall of man. It was discussed in the napapahiwalay tayo, di ba? We are separated from the love of God. At ang ating soul, our soul has a void. May emptiness yan. Kung hindi kagaya natin, nakatagpo tayo ng fellowship na to. Unti-unti, natututunan natin ang salita ng Diyos. Pero yung iba na hindi nakatagpo ng gawain na to, hinahanap nila yung emptiness through vices. Baka matagpuan nila sa pambabae, sa pag-iinom, sa pagsusugal, sa pag-drugs. Ganun, kasi may hinahanap sila to satisfy the void in the soul of man. Pero, pag naranasan na natin ang presensya ng banal na Espiritu, it feels the depth longing ng ating pagkatao.
Yung hinahanap natin na gusto natin makunan, the Holy Spirit fills and satisfies. Kaya ang buhay natin ay nagiging masaya, nagiging kontento tayo, hindi tayo aligaga. Hindi tayo hakot ng kung ano-ano. May kakontentuhan tayo because the presence of His love, it fills and satisfies the void that we feel in our soul. Hindi po ba? And lastly, it gave us salvation. It is the highest expression of God's love to be able to have the eternal life that He has promised us. Amen po ba? Masarap po ba maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Tayo ay tumayo na, magdasal pa. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amang Diyos, Diyos ng kanalitan, Diyos na aming pinipinala at sinasamba. Maraming salamat, Panginoon, sa mga revelation mo. Maraming salamat, Panginoon, na sa simpleng pamamaraan ng pagsasalita dito. Harinawa, Panginoon, na may naibahagi ako sa aking mga kapatiran na nagmulat sa kanila at nagbigay lalo ng init upang ikaw ay makaisa. Aralin ng maigi ang iyong mga salita, Panginoon, at magkamit ng presensya ng iyong kabanalan sa pamagitan ng banal na Espiritu na ibubuso sa puso at sa kaluluwa ng bawat isa. At Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng narito, Panginoon, na nagbigay ng panahon